morning, beloved! Yan, palakpakan naman natin ng Lord. Ang sarap naman tignan yung mga mukha na nakasmile. Nahahawa tuloy ako. Today is our Sunday vision. No? Ano ba yung vision natin ngayon? We declare this 2025 is the year of our breakthrough. Amen. The year of yes and amen. Yes. Narinig nyo ba kanina yung ating worship song kanina? Yes and amen. No? The world is getting darker and darker, but we, the children of God, for us, beloved, it is getting brighter and brighter. Mapapansin ninyo, no? Nagdidilim ang paligid, nagdidilim ang mundo. Pero sa ating mga naniniwala kay Kristo, patuloy na nagliliwanag. Patuloy na sumasaya. No? Kasi alam natin na meron tayong Diyos na pinaniniwalaan. Diyos na inaangklahan ng kanyang biyaya. Diyos na inaangkasan ng kanyang biyaya. Diyos na yumayakap sa atin at punong-puno ng biyaya. Amen ba? So bago ang lahat, bago ako mag-umpisa, tayo'y manalangin muna. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa lahat po, Panginoon, ang biyaya niyo po sa buong isang linggo na lumipas. Thank you, Lord, napakabuti niyo po sa buhay po namin. Salamat sa kalakasan, nakarating po kami dito at muli kami po ay makakapakinig ng inyong salita. Salamat po sa mensahe niyo, Banal na Espiritu, kayo po ang mag-guide sa amin. Buksan niyo po ang aming isip, buksan niyo po ang aming spiritual ears and eyes para po maintindihan po namin ang revelation mula sa inyo. Lord, itago niyo lamang po ako sa inyong likuran. Lahat po ng gagawin namin ay para po sa kapurihan lamang ninyo. Gamitin niyo lamang po ang aking bibig upang maihayag ang mensahe. Salamat po, Panginoon, sa inyo po ang lahat ng papuri at pagsambang. Lahat ay magsabi ng Amen. Now, yes and amen. Di ba kapag meron nagpo-propose sa kasal, at di ba yung will you marry me? Kanong lalaki. At pag sinabi ng babae, yes! Masaya ba ang feeling? Yes, masaya. Halos tumalon pa nga yung lalaki, maiyak-iyak, yes, magpapakasal na kami. Or meron kang hinihiling. No? Tapos yung pinaghingian mo, hiningan mo ng bagay o kung ano man, nag-yes, sige, bibigay ko sa'yo. Anong feeling? Ha? Masaya. O, 3 lang yung masaya. Di ba masaya? Masayang masaya. No? Kapag ito ay positive na salita, yes. Kumbaga kapag meron kang nakamit na isang bagay, pagkatapos ay masayang masaya ka na nangyari ito, yes, yes, yes. O kaya naman pag nanganak na yung misis nyo, yes, yes, yes. Di ba? Kapag masaya ang feeling, yes. Pag nanalo sa laro, yes. Tama ba? Masaya ang feelings. Pero alam nyo ba, yung yes and amen na yan, mas masaya kapag kay Kristo. Dahil according to the Bible, sa 2 Corinthians 1:20, chapter 1, verse 20, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ, and so through Him, the amen is spoken by us to the glory of God. Lahat ng promises ni God ay yes. Kaya mapapa-amen ka na lang. Amen? At lalo na, kung yung nag-promise ay Diyos, kung yung nag-promise ay totoo. Alam nyo, minsan ang mga tao nakakalungkot, minsan nagpa-promise, pero napapako. Pero tandaan ninyo, pag ang Diyos ang nag-promise, mangyayari. Dahil sabi dyan sa Hebrews chapter 10 verse 23, sabi dyan, let us hold unswervingly to the hope we profess. Ano yung nakalagay dyan? For He who promised is faithful. Kung sino ang nag-promise ay faithful. No, ang mafe-fail ka sa tao Pero pag ang Diyos ang nag-promise, faithful siya sa lahat ng kanyang pinapromise. Amen. So ano ba ang meaning ng promise? The term promise signifies a commitment
wherein an individual pledges to fulfill what they have stated. The word vow is a synonym to promise. Ano pa yung ibang synonym niyan? Covenant, assurance, oath, agreement. Okay, promise. Di ba? Uso sa bata yung ganon. Ay, sa Korean drama yung ganon, tapos may ganon. Promise. Sabihin, swear. O, natutuwa yung mga kabataan. Ano? Kasi may ganon sila. Nagpa-promise sila. Okay? Pero ang sarap ng feeling pag ang Diyos ang nag-promise, tiyak na matutupad. At dahil doon, kailangan lang natin gawin, receive what is yours. Ano yung promise ni God, i-receive mo lang iyon. No? I-receive mo lang kung ano yung pinapromise ni God. Pastor, saan ba makikita yung promises? Nakasulat sa Biblia. Lahat ng promises ni God are yes and amen. Now, receive what is yours. Nasa part 1 tayo, the promise of redemption. Yan ang part 1 na ating pag-aaralan. The first mention of promise in the Bible is found in Genesis chapter 3, verse 15. Sabi dyan, and I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. Okay, nasabi yan ng Panginoon pagkatapos siya nung nag-fall na si Adam at si Eve. Nasabi niya, kaagad nag-promise ang Lord na merong redemption. Ang tawag dyan ay proto-evangelium or first promise of a Savior. Ulitin ko, first promise ng Savior. Alam niyo naman kung sino ang Savior natin, amen? Who would ultimately defeat sin and Satan, which Christians believe is fulfilled in Jesus Christ. Ang Savior natin is Jesus Christ. This promise lays the foundation for God's redemptive plan throughout the rest of the Bible. Now, explain po natin yung Genesis chapter 3 verse 15. Sabi sa Tagalog, magkakaroon daw ng battle between sin and the serpent. Yung serpent doon, si Satan yun. Kakaroon ng laban. Between your offspring, so yung descendant, yung lahi. Yung offspring ni Eve, siyempre si Eve, nagre-represent yan sa humanity, sa tao. Yung serpent, si Satan. So magkakaroon niya ng laban. Sabi ganyan, he will crush your head, sabi ni God. Sabi niya, dudurugin yung offspring. Yung galing kay Eve, dudurugin yung ulo. And fatal yun. Kapag ulo ang nadurog, wala na. Pagkaangat, pumapatay ng ipis eh. Abay, tumatakbo pa. Tumatakbo pa. Teka nga muna, sa ulo ko durugin. Patay ang ipis. Diba? Kasi fatal ito eh. Pero ang sabi diyan, and you will strike his heel. Totoo, nasaktan si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Nasaktan, akala ng devil, nasaktan na niya si Jesus Christ. Pero hindi yun ang end. No? Dahil pagkatapos mamatay ni Jesus Christ, muli siyang nabuhay. No? At iyon ang dumurog kay Satan. Yun ang nakatalo sa power ni Satan. No? Sabi diyan, you will strike his heel. Yes, nasaktan si Jesus Christ, pero nung nabuhay siya, si Satan ay natalo na. Amen ba? Amen. Now, ang Genesis chapter 3 verse 15 ay nagpa-foreshadow diyan sa digmaan nga, sa battle nga ng human o ng man at saka ng evil. Now, na-fulfill ito sa crucifixion ni Jesus Christ sa sumuli niyang pagkabuhay. What are the promises in the Bible that build on Genesis chapter 3 verse 15? Ano ba yung mga promises? So ngayon, tatalakayin natin yung promise of redemption. Number 1, covenant with Noah. After the flood, God made a covenant with Noah, promising never to destroy all life with the flood again. The rainbow was given as a sign of this covenant. Alamin natin ang kwento ni Noah. Grabe, pang Sunday school lang yata yan. Alam ko yung iniisip ng iba.
Pero alam niyo po ba, ang Noah story ay merong malalim na revelation. No, hindi lang ito pang Sunday school. Para lang yan sa mga bata. No, ano yan? Bumaha. Pagkatapos ang nasave sila Noah, alam ko na yan. Pero meron itong deeper meaning. Kaya aalamin natin, ano ba yung meaning o deeper meaning ng Noah's Ark, ang story na ito. So ito ay nagko-connect sa ating Savior, Jesus Christ. Yan. Gusto kasi ni Satan na i-corrupt ang tao. Gusto niya i-corrupt ang DNA ng tao. Siguro ang iba sa inyo, ngayon lang ito maririnig. Kasi ang alam lang nila sa Noah's Ark, lalo na kung napapanood nila sa TV, okay, noong palang ancient time, pinabaha pala ni God ang mundo. Pagkatapos, si Noah, niligtas niya. Tapos na. Pero ito po ang totoo nun. Ang Genesis chapter 9, verse 8 to 17 ay about Noah's Ark and about our Savior, Jesus Christ. After nagkasala nila Eve at ni Adam, inalis sila sa di ba? Sa garden. Natalakay natin na ito ni Pastor Jen, na hindi inalis, pinalaya si Adam at si Eve doon dahil galit ang Diyos. No. Inalis sila doon sa Garden of Eden dahil gusto ng Diyos na maligtas yung tao. Kasi kapag, di ba ano unang kinain ng Adan at Eva? Fruit of the good and evil. Ngayon, andoon pa yung isang puno. Ano yon? Fruit, Tree of life. Nandoon pa yon. Pag kinain nila yon, hindi na masisave ang mankind. So, ang ginawa ni God, inalis sila doon, at pagkaalis nila doon sa Garden of Eden, nagsimula na mag-repopulate. Dumami na ang tao. Ayan, dyan tayo magsisimula. Genesis chapter 6, verse 1. Now, it came to pass when men began to multiply on the face of the earth and daughters were born to them. So, dumami na. Verse 2. That the sons of God saw the daughters of men, that they were beautiful. Ang gaganda pala ng mga nilikha ng Diyos. At gwapo. Hoy! Di ba? Sabi dyan, that way they were beautiful and they took wives for themselves of all whom they chose. Now, punta tayo dun sa sons of God. Ang Hebrew niyan ng sons of God ay Bene Ha Elohim. Anyone directly created by God are called sons of God. So yung mga angels, kaya lang small g sila. No, sons of God. But in this verse, they are fallen angels. Sila yung mga nagrebelde sa Diyos. At nagandahan sila sa mga babae. No? Nagandahan sila sa mga babae. Now, verse 3. And the Lord said, My spirit shall not strive with man forever, for he is indeed flesh, yet his days shall be 120 years. Alam nyo, di ba kanina doon sa verse 2, nagandahan yung Bene Ha Elohim o yung mga fallen angels sa mga babae. Nagkaroon sila ng relasyon sa tao. Kinuha nilang asawa ang mga babae. Mga fallen angels, ginawang asawa ang mga babae. Na-corrupt ang DNA ng tao. Okay. Nakukuha po ninyo? At dahil doon na-corrupt ang tao, dati, ang tao, mahaba ang buhay. Nasa 900 years. Pero nung na-corrupt na, nalungkot ang Diyos. Si Adam, nabuhay lang ng 930 years. Si Noah, 950 years. At yung pinakamahabang nabuhay ay si Methuselah, 969. Nung time na yan na nakorrupt na ang DNA ng tao, bumaba na ang haba ng buhay ng tao. Naging 120 years. Alam nyo, hindi naman tayo dapat mamamatay. Dapat kung kinain ni Eva at ni Adan, una niyang kinain yung tree of life.
may buhay na walang hanggan tayo. But that tree of life is Jesus Christ. Kaya yung pangakong tree of life nasa atin na. We have eternal life today because of Jesus Christ. 969, si Methuselah, tayo forever. Dahil yung tree of life na yon ay si Jesus Christ at yun ay nasa born again spirit na natin. Amen? Yung iba, nagpapayelo pa para daw manatili ang kanilang beauty. Pero hindi nila alam. Ang sagot lang, manampalataya ka sa tinapos na gawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo at marireceive mo ang eternal life. Amen. So verse 4. There were giants on the earth in those days and also afterward, when the sons of God came into the daughters of men, and they bore children to them, those were the mighty men who were of old, men of renown. Okay. So may mga giants noon. Bakit nagkaroon ng giants? Kasi naging asawa yung mga fallen angels, ginawang asawa yung mga babae na magaganda nung araw. At yung inanak nila, ang tawag doon ay Nephilims. Yun yung mga giant nung araw. Di ba, naalala nyo si David noon, nakipaglaban sa giant? Okay, so, yung Nephilim means fallen ones. Okay, fallen angels sila. Sabi dyan, naka-underline, in those days and also afterward. Bago mag-flood, bago bumaha, may giant Nephilim. Pagkatapos din ng baha, dahil di ba na-wash out lahat ng ang natira lang si Noah. Na-wash out. Dahil bumaha buong mundo, buha ang mundo. Ang natira lang si Noah at ang pamilya niya. So pati yung giant, nawala. But afterward, sabi ng serpent, sabi ng Satan, hindi po pwede. Sabi niya ganyan. Uulitin ko. Inulit niya rin pa yun. Makulit talaga makulit. Gusto niya talaga i-corrupt ang tao. So after ng flood, meron pa ring giants at yun yung nilabanan nila David. Yun yung mga Anakims. Sinasabi ko lang sa inyo for information. Baka na pagbasa nyo ng Bible ay hindi nyo na, at least, na baginat. Yan yung mga Anakims, yan yung mga giant afterward. Ngayon, nang panahong iyon, may gigante sa ibabaw ng lupa, ang tawag ay Nephilim. Sila yung naging bunga ng pakikipagtalik ng mga fallen angels sa anak ng tao. Ang mga higante ito ay tinatawag na Nephilim. Ang sabi dyan, they are mighty. Hindi mighty na parang superhero, no. They are mighty in size kasi mataas sila. Superhuman, malakas talaga sila. Fallen angels malakas. And mighty in wickedness. Yun na nakakalungkot. Wicked sila. Masama sila. No? Masama sila. No? They abuse the position. No? Nagkunwari tao sila na nakipagrelasyon sa babae. Verse 5. Then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. And the Lord was sorry that he had made man on earth, and he was grieved in his heart. Nalungkot ang Diyos. Kasi nakita niya yung tao naging masama. Nalungkot ang Diyos dahil yung una niyang plano, hindi nangyari. Nalungkot ang Diyos dahil ang tao naniwala sa serpent. Verse 7, so the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast, creeping thing and birds of the air, for I am sorry that I have made them. So ang desisyon ng Lord, dahil corrupt na yung DNA ng tao, hindi na siya puro. No? Ang sabi niya, kailangan mawala ang tao. Kailangan mapalitan. Kailangan ma-save ko. Kaya nga, redemption kailangan ma-save ko yung tao. Yung nilikha kong tao na mahal ko. No? Next, sabi diyan,
Eto na. But Noah, ano ibig sabihin ng Noah? Means rest, found grace in the eyes of the Lord. At nakita ng Diyos na itong si Noah ay hindi na-contaminate o hindi na-contaminate ng mga fallen angels. Yung pamilya lang ni Noah ang hindi na-contaminate ng fallen angels. Yung Noah dyan means rest. At ang grace dyan ay first mentioned in the Bible. Okay? Alam niyo po ba na kapag kayo ay nagre-rest sa finished work ni Jesus, punong-puno ng biyaya ang buhay ninyo. Amen? Ano ba ibig sabihin ng rest? Ibig sabihin ng rest, hindi ka nananangan sa sarili mong galing. Umaasa ka lang sa tinapos na gawa ni Jesus. Naniniwala ka lang na ang Diyos lang ang may tanging makakagawa ng lahat. No, umaangkas ka sa kanyang biyaya. Amen? Na ikaw, bilang tao, ang kalakasan mo ay galing sa kanya. Ang sagot sa lahat ng challenges mo, siya lang ang makakaan. Kasi kung ikaw, kung hindi ka magre-rest, no? Yung mga challenges sa darating, mabubuang ka. Paano na ba ito? Ano na ba solusyon dito? Hanggang sa hindi mo na alam, nagiging masama na ugali mo. No? Nakakalimutan mo na merong Diyos na nagbibigay ng biyaya sa iyo. Yun ang ibig sabihin ng rest. Kaya kapag ikaw ay nagpapahinga sa kapangyarihan ng Diyos, punong-puno ang biyaya ng buhay mo. Amen! Sige, palakpakan natin ang Lord. Jesus is full of grace and truth. Sabi yan sa John chapter 1 verse 14. When you are full of rest, you are full of grace. Buong pagtitiwala. Di ba pagka-relax ka? Wala akong pakialam. Relax lang ako. Bahala kayo dyan. Di ba? Relax ako dito. Ganun ang gawin mo sa Panginoon. Di ako mag-worry. Pero hindi ko sinasabi maging tamad kayo, ha? Kasi bibigyan kayo ng Diyos ng wisdom. Amen? Bibigyan kayo ng Diyos ng kapasidad para gawin ang lahat. Dahil lahat ay galing sa Diyos. Maiisip mo, ano ba ang sagot sa mga tanong mo? Bigla na lang ang katawan mo, malakas. Dahil, sabi nga, yung pangako ng Diyos, by His stripes, we are healed. Pinagaling mo na ako, Lord. No, pinagaling mo na ako. Oo, dumarating ang mga challenges sa buhay natin. Pero dadaanan mo lang yan, challenges na yan. Kasi alam mong ang Diyos ang magre-rescue sa'yo. Doon ka nagre-rest. Na ang Diyos ang bahala kung ano ang gagawin mo. Bibigyan ka ng mga koneksyon na tao para masagot ang mga tanong mo, masagot ang problema mo. Makikita mo na lang biyaya ng Panginoon. Ay, ang galing. Isang milagro. Naganap ito. Dahil umasa ka sa Panginoon. Amen ba? Amen. Sabi nga sa 1 John 4:17, di ba? Kamukha na natin ang Panginoon. As He is, so we are in this world. Kaya hindi mahirap mag-pray eh. Hindi mahirap humingi sa Panginoon. Hindi mahirap makipag-communicate sa Panginoon. Kasi kapag nag-pray ka, hindi ikaw ang nakikita ng Diyos. Ang nakikita ng Diyos ay si Jesus Christ na nasa born-again spirit natin. Ang Holy Spirit na nasa born-again spirit natin. Amen? Kaya kung ano man yung hinihiling mo, yes and amen. Dahil ang gusto ng Diyos, pagpalain ka. Hindi lang basta pagpapala, abundant. Sabi sa John 10:10, di ba? I give you life. And not just life, hindi lang basta life. More abundant. Abundantly. No? Overflowing. Amen? Now, verse 10. And Noah begot 3 sons. So, magkaroon ng 3 anak si Noah. Si Shem,
si Ham, and si Japheth. The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. Ang gulo na. Noong time na yan, ang gulo na. Okay? Nakorrupt na ang DNA ng human. So God looked upon the earth, and indeed it was corrupt, for all flesh had corrupted their way on the earth. Next verse. And God said to Noah, the end of all flesh has come before me, for the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with the earth. No? Sisirain na ng Diyos yung nakorrupt na human race. Kaya inutusan ni God si Noah na gumawa ng arko. Ano ba yung arko? Napakalaking bangka. Sabi niya, Noah, gawa ka ng ark. Mababasa natin yan sa verse 14. Sabi dyan, make yourself an ark of gopher wood, make rooms in the ark, and cover it inside and outside with pitch. Okay, sabi niya, Noah, gawa ka ng malaking arko, malaking bangka. Lagyan mo ng mga rooms. Kasi kaya pinalagyan ng rooms, kasama ni Noah, yung pair by pair na mga animals sasakay doon sa malaking arko. Okay? Sabi diyan, make rooms in the ark and cover. Yung cover diyan, pag titignan mo sa Hebrew, sa original text ng Hebrew, kapar means atonement. Na may naalala kayo sa kapar? May naalala kayo sa atonement? Okay? Di ba nung yung sacrificial lamb, di ba yung dugo nun pang cover doon sa mercy seat, atonement para sa ancient, nung hindi pa dumarating si Jesus Christ, para matakpan ang kasalanan ng mga Israelita. Tawag doon, kapar. Tapos doon, sabi ko, koberan daw yung arko ng pitch. Ano ba yung pitch? Tar. Malagkit yun eh, tar. Alam niyo, espalto. Yung nilalagay sa road. Yun yung pinang-cover doon sa bangka. So, napakatatag nung ibig sabihin, yung tubig hindi sa loob. So, kokoberan ng pitch, ng tar, yung arko. So, ano ibig sabihin nito? Ano ang meaning na ito? Si Jesus Christ, nung siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo, ang dugo niya, hindi lang tayo niligtas spiritually, tayo iniligtas miski sa ating soul part, yung ating emotion, yung ating isip. And soon, pati ang ating katawan ay kanyang ililigtas. Amen? Naka-cover ka. Sabi diyan, kasi yung arko, nagre-represent kay Jesus. So, kino-cover ka ng blood ni Jesus, in and out. So, ano pang kaya ng demonyo na gapiin ka? Hindi ka kaya. Naka-cover ka ng kapangyarihan ng Panginoong Jesus. Amen? This is a picture of Jesus Christ who covers us inside and out. Amen ba? So, tandaan nyo yung kafar at saka ang kofar. Ibig sabihin yan, nagre-refer siya yung kofar sa ransom or price paid for redemption of life. Kofar. Sino nag-redeem sa atin? Si Jesus. Nakikita nyo? Nakikita nyo yung view ng Noah's Ark? Akala nyo ganun lang, no? May revelation pala. Amen? Cover, ni-redeem tayo ng Diyos. Ang pinambayad niya ang kanyang buhay at ang kanyang dugo. Overpayment yon. Amen ba? So, na-redeem tayo because of Jesus Christ. The ark is a picture of Jesus Christ. God's judgment hit the ark, but not one wave of judgment reached Noah. When you are in Christ, you are in the ark. Amen. Nakakatakot. Madilim. Grabe. Yung wave na ganyan, nakakatakot. Nung nagpunta kami ng Batanes, wala pang bagyo nun Pero ang aming
sinakyan na bangka, gumaganon. Lalo na sa Itbayat. Sa Itbayat daw, sobrang, tingnan nyo sa social media, sobrang ganun yung, nakakatakot, nakakakaba. Pero alam nyo, kahit nararamdaman nila Noah yun, alam nila hindi sila pababayaan ng Lord. Lahat nung bayo nung alon doon sa ark, na-receive nung ark. Yung kulog, ang lakas. Na-receive ni Kristo lahat ng punishment sa katawan niya. Kasi nga yung ark, it represent Jesus Christ. Na-receive ni Kristo lahat nung hagupit. No, hinagupit siya. Na ang laman niya, kahit sa Bible nga, sabi, hindi siya nakilala. Dahil sa sobrang parusa sa kanya, sa sobrang hagupit, sa sobrang parusang natanggap niya. Amen? Natanggap lahat yun ni Jesus Christ, pero hindi siya umangal. Bakit? Iniisip niya, kailangan kong iligtas ang mga tao na ito. Amen? Pero yung lahat ng parusa na yun, hindi na natin natanggap ngayon. Bakit? Kasi si Jesus Christ na ang tumanggap. We are more than conqueror. Yung pagkapanalo niya, tayo na ang tumanggap. Amen? Hallelujah. We are more than conqueror. We are eternally secured. Secured ka na, kapatid. Kapag na kay Kristo ka, hindi ka na niya pababayaang malayo pa. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Ano man ang kalagayan mo ngayon, alam niya. Sabihin mo sa Kanya. Dahil ang lahat ng promise niya, yes and amen. Ang daily journey natin sa buhay, kung tayo lang, hindi tayo nagre-rest sa Panginoon, ay naku po, ang gulo. Magiging magulo ang buhay pag wala ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Madaling malungkot. Madali kang matempt. Ay, ito pala yung uuso. O, sige, makikiuso ka na, makikiuso ka. Pero kapag nasa iyo na ang banal na Espiritu, papaalala sa iyo ng Panginoon, anak, mahal kita. Hindi ka na bagay dyan. You are the righteousness of God in Christ Jesus. Matuwid ka na sa harapan ng Panginoon. Kaya anak, alis ka na dyan. Huwag ka nang matempt. Mga kabataan, maraming temptation. Tama? Maraming temptation. Pero tandaan nyo, ang banal na Espiritu ang siyang magpapaalala sa inyo na kayo ay matuwid na sa harapan ng Panginoon. Amen. Now, next verse. Verse 15. And this is how you shall make it. Sabi, paano daw ba gagawin yung arko? Sabi ni God. The length of the ark shall be 300 cubits, its width is 50 cubits, and its height is 30 cubits. Alam nyo ba may biblical meaning yung mga numbers sa Bible? Yung 300, victory. Yung 50 cubits, power. Naalala nyo yung Pentecost? 50. Power ng Holy Spirit, 50. Okay. And 30 cubits, ibig sabihin, dedication to a calling. Kapatid, we are set apart. Ang bawat isa sa atin ay may calling. Iba lang ang posisyon ko, ako lang yung natalaga rito, pero pare-pareho tayong may calling. Amen? Pare-pareho tayong tinatawag ng Panginoon para akayin yung mga nawawala pa. Hanapin yung mga nawawala pa. Amen? Ipakilala sa mga hindi pa nakakakilala na ang Panginoong Hesus ang tanging tagapagligtas. May calling ang bawat isa sa atin. Next verse. You shall make a window for the ark, and you shall finish it 2 cubits from above, and set the door of the ark in its side. You shall make it with lower, second, and third decks. Now, gawa ka daw ng window, sabi nga ng Lord. At yung window na yon, nasaan? Nasa taas. Why did God ask Noah to build windows only at the top? Bakit kaya? God does not want us to be occupied by all the bad news over the world.
He wants us to look up to Him, keep your eyes on Jesus, and He will provide for us. Ang gusto lang ni Lord, alam naman natin, alam niyo yung kabayo, bakit nilalagyan ng ganun? Bakit? Kasi kapag ang kabayo, nakita niya dito sa, rear view niya, na nagwawala siya, tatakbo yan. Kaya ang meaning nun, ang meaning ng window na yon, focus ka lang kay Jesus. Huwag ka nang tumingin sa mga news ng, yung news ng kapitbahay nyo, news ng mundo na ito, ganyan pala, yung artista na pala na yan, may iba na naman ganire, ganyan. O di na. Focus ka lang kay Jesus Christ. Yun ang ibig sabihin dyan, yun yung window. Dahil kay Jesus Christ, kapag sa Kanya ka nakafocus, may kapayapaan ang puso mo. May kapayapaan ang isip mo. At alam mong hindi ka magwo-worry dahil sagot ka ng Diyos. Amen ba? Amen. Sabi diyan, when you look around, you get distressed. When you look within, you become depressed. Ba't ka madidepress? I'm not worthy. Tapos iiyak ka na. Ang lungkot ko. Tapos magagalit ka na sa kapwa mo. Kaya huwag ka tumingin sa mundo, kasi madidistress ka. Huwag ka tumingin inside you, kasi nadidepress ka lang. Hindi ko nagawa ito. Wala akong silbi. Nakakahiya. Lahat ng mga negative thoughts, di ba? Madidepress ka lang. Wala ako nakakahiya sa kanila. Hindi. When you look to Jesus, you will be at rest. Amen. Kung tingin ng iba, hindi ka worthy, ang Diyos ang tingin sa'yo, ikaw ay worthy. Napakahalaga mo sa Panginoon, kaya wag mong sirain ang buhay mo. Sabihin mo nga, mga kabataan lalo na, gusto ko marinig yung boses, hindi ko sisirain ang buhay ko. Mahalaga ako sa Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos, kaya huwag mo sirain ang buhay mo. Amen? Merong planong maganda ang Diyos sa'yo. Ang bawat iniisip ng Diyos sa'yo ay pawang kabutihan at pawang magaganda lang. Amen? Okay, balikan natin yung verse 16. Natapos tayo sa window at bakit ito ay nasa above. Ang sabi diyan, set the door of the ark in its side. You shall make it with lower, second, and third decks. Set the door. Sino ba ang door? Sino ba ang door? Ang sabi diyan sa John 10:9, I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. So, sino ang door? Si Jesus Christ. Kaya nga sabi, maglagay ng door at doon lang sa side. Bakit sa side? Naalala niyo kung saan tinusok ng Roman soldier si Jesus Christ? Sa side. Diba? At tumulo ang tubig at ang blood ni Jesus Christ. Diba? It represents Jesus, yung ark. At ang sabi diyan, sa verse 16, ang sabi diyan, lower, second, and third decks. No? Tatlong story. Lower, second, and third decks. Ano ibig sabihin nun? We are spirit. Yung nakikita natin ngayon, hindi yan ang totoong tayo. Ang totoong tayo, we are spirit. We have soul. No? Meron tayong soul, mind, emotion, and will. And we live in the body. So, ibig sabihin niyan, ang salvation ay spirit, soul, and body. Amen? It represents spirit, soul, and body. Now, verse 17. And behold, I myself am bringing flood waters on the earth. So, baha na. To destroy from under heaven all flesh in which is the breath of life. Everything that is on the earth shall die. Bakit? Ulitin ko, baka nakalimutan nyo.
na corrupt na ang tao. Masama na ang tao. Okay? Amen? Kaya kailangan i-wash out ng Diyos. Mawala yung corrupted na DNA ng tao. Verse 18. But I will establish my covenant. Oh! Naalala nyo yung sinabi ko? Ano meaning ng promise? Covenant din yun. But I will establish my covenant with you, and you shall go into the ark, you, your sons, your wife, and your sons' wives with you. Ilan yun? Ilan yun? Si Noah, asawa ni Noah, 3 niyang anak, at 3 asawa. Ilan sila? Total of 8. Okay? So, nagkaroon ng covenant. Yan yung first mention ng covenant sa Bible. Ang Hebrew niyan ay berith. Lahat ng maliligtas, yung mga animals, pair by pair, yung mga clean, yung mga unclean, pair lang yon. Yung mga unclean. Pero yung clean animals, yung mga inaalay, 6 pairs yun, pinasok sa arko. Kasama nung mga pamilya ni Noah. Kaya alam nyo ba, na ang sabi diyan, bakit buong pamilya ang naligtas? Kapatid, kayo bilang anak ng Diyos, ang pangako ng Diyos, ang mga pamilya nyo rin, ay bibigyan niya ng biyaya na maliligtas din. Amen? Bakit? Naalala nyo yung kwento ni Paul at ni Silas sa Acts? Okay, si Paul at si Silas nakulong. Nagwo-worship sila sa Lord. Nagwo-worship. Habang sila ay nagwo-worship, nag-earthquake. Pagkatapos, bumukas yung mga selda. Tapos, yung chain nila sa paa, nawala din. Ngayon, natakot yung jailer. Tapos, ang gagawin niya sana, magpapakamatay na yung jailer. Pero anong sinabi nila, Paul? Stop! Nandito pa kami! Stop! Ito pa kami, oh. Hindi kami nakawala, hindi kami nakaalis. Gulat yung jailer. Ngayon, ang sabi ng jailer, paano ba maligtas? Alam niyo, ang sabi sa Acts chapter 16, verse 31, sabi, they replied, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Ano sinabi diyan? You, your sons, your wife, and your sons' wives with you. Amen? Pero hindi yun magic. Kailangan gamitin mo ang bibig mo to share the gospel. Yung kaibigan mo, hindi pa nakakakilala sa Panginoon, sharean mo. Lalo na ang mga mahal mo sa buhay, sharean mo. Kasi may pangako ang Panginoon na tayo'y may eternal life. Paano kayo magkikita-kita kapag dumating na yung panahon ng rapture? Paano kayo magkikita-kita kung hindi mo man lang na-sharean? Amen? Amen. Or, pwede rin, talagang kung ligtas siya talaga, may mag-share sa kanya, pero sayang yung opportunity na ikaw yung nakapaghayag sa kanya ng salita ng Diyos. Amen? Amen. So start sharing the love of God, lalo na sa mga pamilya nyo, sa friends nyo, sa colleagues nyo, and others. Gagamitin tayo ng Diyos upang maligtas din ang iba. Si Noah ay naging righteous because of the grace of God. Kagaya natin, hindi tayo naging matuwid dahil sa mga gawa natin, kundi naging matuwid tayo sa harap ng Diyos dahil sa pananampalataya. Basahin natin Hebrews chapter 11 verse 7. It was by faith that Noah, alam niyo po ba laging nababanggit si Noah sa New Testament? Kasi ang Old Testament ay shadow ng reality. Ang reality ay Jesus Christ. So basahin natin, tuloy natin. It was by faith that Noah built a large boat to save his family from the flood. He obeyed God, who warned him about things that had never happened before. By his faith, Noah condemned the rest of the world, and he received the righteousness that comes by faith. We receive the righteousness of God
no, nung tayo ay naniwala sa kanyang gawa. Hindi tayo naging righteous dahil mabait ka, dahil magaling ka. No. We become the righteousness of God because of Jesus' finished work on the cross. Yung righteousness niya, nung nasa crucifixion, yung righteousness niya, binigay sa atin. Yung ating mga kasalanan, nilagay sa dugo ang katawan ni Kristo. At nung namatay si Kristo, yung kasalanan din, na nalipat sa Kanya, wala sa atin, namatay na rin. Amen! Tingnan natin yung picture na yan. Silang pamilya, si Noah at ang asawa niya, total of 8 people, and pairs of animals got into the ark. Naligtas si Noah at ang family dahil sa biyaya ng Diyos. Naligtas tayo dahil din sa biyaya ng Diyos. Ibig sabihin ng umakyat, pumasok, tayo, nanampalataya din sa Panginoon. Dahil nanampalataya sa Panginoon tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Binayaran ni Jesus lahat ng kasalanan ng tao. Nung natapos na yung ulan at humupa na ang baha, ang ark ay dumaong sa taas ng Mount Ararat. Basahin natin. The ark rested in the 17th month, the 17th day of the month, on the mountains of Ararat. Alam niyo po ba yung Hebrew word na arar? Ibig sabihin, curse. Arar. Dumaong yung boat doon sa Ararat, Mount Ararat. Ibig sabihin, the curse has been reversed. Na-reverse na yung curse. Sinumpa kasi ang tao dahil sa kasalanan. Pero dahil kay Kristo, na-reverse yung sumpa na yon. Amen. So kaya daan dumaong yung boat. At sabi diyan, the 7th month, the 17th day of the month. Alam nyo ba, there are no insignificant details in the Bible. Si Jesus Christ, after the crucifixion, nung nabuhay siya muli, it is on the 7th month and 17th day of the month. Nakukuha niyo? Kaya yung arko represents Jesus Christ. Amen ba? Today, the curse has been reversed. Wala na ang curse sa mga mananampalataya. Basahin natin sa Galatians chapter 3, verse 13. But Christ has rescued us from the curse pronounced by the law. Yung mga law, yung maraming ito, wag mong gagawin. Do not do this, do not do that, do not do that. Yung madaming law. Hindi naman tayo Israel hindi tayo Israelites, tayo ay Gentiles. When He was hung on the cross, sino hinang sa cross? Si Jesus Christ. He took upon Himself the curse for our wrongdoing. For it is written in the scripture, curse is everyone who is hung on a tree. Yung lahat ng sumpa sa atin, binigay na kay Kristo. Ano lang yung nasa atin ngayon? Blessing! Blessing! Amen? Kaya lahat ng pangako ng Diyos ay wala na itong sumpa Yes and amen. Bibigay ko sa iyo yan. Sabi ng Diyos. Wala na yung curse Binayaran na ni Kristo. Ano pa nakikita sa atin? Kaya nga, goodness and mercy shall follow us every day of our lives. Hindi lang follow. Sabi, kung titignan natin yung Hebrew, mag-o-overtake pa. Yan lang gusto mo? Ito ko. Naalala nyo yung last week nag-ano tayo ng mga prayer request? Kung 10 yan, gagawin ni Lord na sobra pa sa 10. Kung, Lord, ito meron kang na-skip yung number 5, may right timing si Lord dyan. Amen? Pero makikita mo, sobrang pagpapala pa binigay sa iyo ng Panginoon this year. Because this is the year of our breakthrough. Amen. Verse 13. Nung bumaha na, na-wash out na yung mga tao
Ang tanging natira na lang, si Noah at ang kanyang pamilya. I have placed my rainbow in the clouds. It is the sign of my covenant with you and with all the earth. When I send clouds over the earth, the rainbow will appear in the clouds. Ano yung makikita natin na sign daw sa langit? Rainbow. Para hindi na daw gunawin ng Diyos sa pamamagitan ng tubig ang mundo. Alam nyo ba, mga beloved, kung yaan, rainbow, sa atin, Holy Spirit, we are sealed by the Holy Spirit. Amen? Amen? At inside our born-again spirit is the Holy Spirit, na ibig sabihin, hindi tayo masasama sa tribulation. Amen ba? Maliligtas tayo. Kasi binayaran na yan ni Kristo eh. Amen? Rainbow noon, Holy Spirit sa atin. Mas makapangyarihan kasi Diyos ang nasa loob ng ating born-again spirit. Verse 15, when I will remember my covenant with you and with all living creatures, never again will the flood waters destroy all life. Hindi ka na mapaparusahan sa apoy ng impyerno. Amen. Hindi na yan uulitin. Tayo ay safe and secured sa ating salvation. Sealed tayo ng Holy Spirit. At ang Holy Spirit ay inside our born again spirit natin. And this is the wonderful promise. Isaiah chapter 54 verse 9. Wala na po yan sa Genesis, nasa Isaiah na. Ang context po ng Isaiah 54, yung Isaiah 53 po, it talks about yung mga gagawin kay Kristo. Yung chapter 53 po niyan, yung context niyan, yung paparusahan si Kristo. No? At dito sa chapter 54, yung promise. Grabe, wonderful promise ito. For this is like the waters of Noah to me. Oh, kanino kinumpara? Kay Noah. For this is like the waters of Noah to me, for as I have sworn, meron siyang promise si Lord, that the waters of Noah would no longer cover the earth. So I have sworn that I will not be angry with you nor rebuke you. Amen? Hindi na galit ang Diyos sa'yo. Nag-promise ang Lord, hindi na ako magagalit sa iyo kasi na kay Jesus Christ ka na sa aking anak. Amen. Kaya secured ang ating salvation. Amen. At ang nangangako hindi basta-basta. Ang nangangako ay faithful, true to His promises. Lalayo ka pa ba sa Diyos? Lalayo ka pa ba sa Diyos? Oo, 3 lang. Lalayo ka pa ba sa Diyos? Hindi na. Lahat ng pangako ng Panginoon, libo man yan, basta pinangako niya, yes and amen sa Kanya. So the promise of redemption, receive what is yours. Tanggapin mo lang yun, yung pangako na yun. Sa'yo na yun. Amen. So, ang beloved thought natin ngayon, sabay-sabay tayo, in Christ, I am saved, protected, and eternally secured. Amen? So, number 1 pa lang po yan. Ibig sabihin, meron pa tayong part 2. Alam nyo, kung iisa-isahin natin yung promises ni God, siguro hanggang sa muli niyang pagbabalik, hindi matatapos yung promises na yun. At alam nyo, malapit na siyang bumalik. Sa mga nangyayari na yun ngayon, sunod-sunod na lindol, sunod-sunod na mga, nakita nyo yung nangyayari sa mga tao, ang mali ginagawa ng tama. Marami ng mga nangyayari.
lindol, bagyo. May wildfire sa California na hindi mapahinto. Ang yaman-yaman ng bansang Amerika pero hindi nila maapula. Marami. Mga sobrang mga bulkan na hindi pumuputok, biglang nagpuputukan. Mga signs lang po yan, beginning of birth pangs. Pero tayong na kay Kristo, secured tayo. Kung meron man ditong bago, at yung mga nasa podcast, kung hindi ka pa nakakasakay sa arko, o hindi ka pa tumatanggap kay Kristo, inaanyayahan kita. Natanggapin siya ngayon sa puso mo. Sapagkat kay Kristo, tayo ay mayroong buhay na walang hanggan. Tayo'y may kapayapaan. Tayo'y protektado. Tayo'y secured. Manampalataya ka lang sa Panginoong Hesukristo. At sumunod ka sa panalangin ito. Panginoon, nalalaman ko po. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Hindi ko po kayang iligtas ang sarili. Humihingi po ako ng tawad. Humihingi po ako ng tawad. At nananampalataya ako. At nananampalataya ako. Sa inyong tinapos na gawa. Sa inyong tinapos na gawa. Salamat po. Salamat po. Sa buhay na walang hanggan. Sa buhay na walang hanggan. Na inyong pinangako. Na inyong pinangako. Salamat din po. Salamat din po. Alam kong isinulat nyo na. Alam kong isinulat nyo na. Ang pangalan ko. Sa aklat ng buhay. Sa aklat ng buhay. Ako na lang po ang mananalangin. Tumayo na po tayong lahat. Panginoon, nalababatid niyo po ang nasa puso at isip ng aking mga kapatid. Meron po sila, Panginoon, mga tanong na hindi nasasagot. Pero salamat sa banal na Espiritu na siya pong magbibigay ng wisdom sa amin. Lord, kung ano man po ang mga pinagdaraanan ng mga kapatid ko, mga beloved, kayo po, Panginoon, ang kanilang security. Sagot niyo po kami, Lord. Salamat po. Pagpalain niyo po lahat ng mga negosyo, lahat ng mga trabaho, magkakaroon po ng breakthrough this year. Lord, magkakaroon ng promotion sa trabaho, mag-e-expand ang businesses kasi ito ang pangako niyo po sa amin, abundant life. Kaya salamat po. At pangako niyo rin po, Panginoon, sa amin na kagalingan. Kaya nga po, tinamo niyo po lahat ng hirap at pasakit sa krus ng Kalbaryo dahil gusto niyo kami ay magaling. Gusto niyo kami malakas, malusog, masigla. Kaya tinatanggap po namin, Panginoon, ang kagalingan na ito. Yung kamay ninyo, pwede nyo ilagay sa ulo nyo. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng sakit sa katawan mo, in Jesus' name, inuutusan ko ang katawan mo na lumakas, lumusog, sumigla, in Jesus' name. Sakit, umalis ka sa katawan ng kapatiran ko, in Jesus' name. Wala kang karapatan sa katawan na yan. Niredeem na ng Panginoon ang katawan na yan, in Jesus' name. Mga sakit sa ulo, cancer, tumor, o kung anumang mga sakit na meron dyan sa katawan mo. Sipon, ubo, lagnat, kahit ano pa yan in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus, ikaw ay magaling na ngayon in Jesus' name. Lord, we receive. Tinatanggap namin ang kagalingan ito dahil tinapos mo na yan sa krus ng Kalbaryo. Amen. By your stripes, we are healed. Lord, sa mga kabataan na narito at sa mga nakikinig sa podcast, ingatan niyo po ang bawat kabataan nito. At kung ano man po ang plano niyo po sa kanila, Lord, mangyari po sa buhay po nila. Ilayo niyo po sila sa anumang distraction. Ilayo niyo po sila, Panginoon, sa mga masasamang mga barkada, sa mga masasamang mga gawi, sa mga masasamang mga impluwensya ng mundong ito. In Jesus' name. Ingatan niyo po ang mga kabataang ito. Mahal niyo po sila, Panginoon, kaya itinataas po namin ang mga kabataang ito. Thank you, Lord. Lord, salamat sa protection niyo. At palagi po namin dinideklara ang verse na ito. For no weapon formed against us shall prosper, and every tongue which rises in judgment we shall condemn.
Thank you, Lord. Anuman tangka ng kaaway sa buhay namin, anuman tangka ng masasama sa buhay namin, sa negosyo namin, sa pamilya namin, o kahit anumang merong connection sa amin, in Jesus' name, hindi magpa-prosper. Sapagkat, Panginoon, kami nakasakay sa arko. Kami ay nasa inyo, Panginoong Jesus. At magfo-focus lang kami sa inyo. Dahil sa inyo, hindi na po kami magwo-worry. Magre-rest po kami, Panginoon, sa biyaya ninyo. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen.